Matapos nga ang ilang linggong taas presyo ng mga produktong petrolyo, may rollback ngayong linggo. Pero ayon kay Senate Ad Hoc Protect Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian, posibleng may discrepancy o pagkakaiba sa fuel pricing. At kaugnay niyan, makakausap natin si Senador Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Magandang tanghali sa ating mga tagapakinig. Opo, pakilinaw nga po sa ating mga manonood yun pong pagkakaiba na sinasabi nyo sa pricing ng produktong petrolyo sa global market at dito po sa bansa. Nakita natin na after 1 week, nag-a-adjust kaagad ang presyo ng petrolyo dito sa ating local markets at mabilis na tumataas yung presyo. At kahit na meron pang lumang inventaryo, tinataasan na nila yung presyo after 1 week. At yun yung nakita naming discrepancy at kakaiba dahil kung bibili ka ng mas mababa, dapat ibenta mo rin ng mas mababa. Ubusin mo muna yung lumang presyo bago ka magtaas ng presyo. Pero dito sa case na ito, mas after 1 week, tinataasan na nila yung presyo kahit na nasa lumang presyo. Natuntun na ba kung saan po nagsimula yung problema o yung discrepancy na ito? Ito yung pinapaimbestigahan namin sa DOE at sa Philippine Competition Commission. Importante kasi, Rafi, na mayroon transparency at alam ng taong bayan na maayos yung pagbibili at pagbebenta ng petrolyo. Wala naman tayong inaakusahan, wala naman tayong sinasabi na may ginawang masama. Ang sinasabi lang natin, dapat may transparency. At sa mga ganitong panahon ay kumukuha ng datos ang PCC at ang DOE para mabigyan tayo ng assurance na nasa ayos ang pagbebenta ng petrolyo. Sakali po may mapatunayan, ano pong hakbang ng inyong komite? Marami tayong pwedeng gawin. Unang-una, pwedeng i-penalize itong mga oil industry players kung nakita na mayroong profiteering. Ibig sabihin, labis-labis yung kanilang kinita. Pangalawa, mayroon din tayong mga proposals na amendahan yung oil deregulation law para magkaroon ng mas maigting na transparency at malaman natin yung presyo na ibinibenta sa atin. Dahil ngayon, Rafi, wala tayong alam kung magkano ang binili, magkano ang binenta. Kung ano lang ang ibinenta sa atin, yun lang ang bibilin natin. At sa mga ganitong mabilis ang pagtaas ng presyo, importante na kampante tayo na walang nang aabuso ng sitwasyon. Gaano po kalaking factor na iba-iba yung sources ngayon ng produktong petrolyo? Baka magkakaiba din talaga yung presyuhan sa world market. Correct. Tama ka dyan. No? Kaya ka-importante dito transparency. Importante na may information ang gobyerno, may datos na tinitignan. At sa mga ganitong kakaibang sitwasyon, kasi ngayon talagang kakaiba ang sitwasyon, importante na ang gobyerno mismo, kampante sila na nasa ayos ang pagbebenta ng petrolyo. Na-implement na po yung batas na ipinasa dyan sa Senado at sa Kongreso. Paano po makaka-apekto sa kita ng bansa yung pagtanggal sa excise tax sa kerosene at sa LPG? Sa kerosene at LPG, ang kita ng gobyerno kada buwan pagdating ng excise tax is about 16 billion. Ang LPG at kerosene nasa around, ang mawawala sa gobyerno, tansya ko, nasa around mga 2 to 3 billion. Ang pinakamalaki pa rin ay diesel at gas. No? Kaya itong pagtanggal ay makakatulong sa ating consumers, especially sa mga maliliit na negosyante, sa mga may restaurant. Pero importante dito ma-monitor at siguraduhin ng gobyerno na yung pagtanggal ng excise tax maramdaman ng taong bayan. Kung hindi, nagtanggal nga tayo ng excise tax, nagbawas tayo ng kita, hindi naman ramdam ng taong bayan. Kailangan pa po kayo magkaroon pa ng price cap sa LPG gaya po ng isinusulong ninyo? Titignan muna natin kung ano yung takbo ng pagbebenta. Importanteng ma-monitor mabuti. Yung price cap kasi ginagawa natin yan kung talagang wala ng choice at nasa dulo. Pero tingnan muna natin yung takbo at yung mga policy yan ay i-issue ng Department of Energy. Ngayon pong may mawawalang kita sa bansa, saan posible po kayo makabawi yung gobyerno para hindi maapektuhan yung mga programa nito? Rafi, kahapon dun sa pagdinig, napaka-importante yung discussion natin sa budget. Sa ngayon, meron pa tayong pondo. At yung pondo natin, kaya humaba yan ng 3 months. Pero nasa kalahating 1 buwan at kalahati na tayo. So 1 buwan at kalahati na lang ang natitira. So kung titignan natin yung paggastos ng gobyerno sa iba't ibang subsidiya, sa ayuda, kung humaba pa itong
gera ng 1.5 months. Yan, kailangan na natin maghanap ng iba pang pondo. Sa ngayon, okay pa tayo. Tingin ko, good for 1.5 to 2 months pa. Wag na sanang humabo pa ng 1.5 to 2 months dahil dyan na tayo magkakaroon ng problema pagdating sa budget. Well, aabangan po natin yan dahil pinag-uusapan din ngayon yung tungkol naman sa diesel at sa gasolina. Maraming salamat po sa oras na Maraming binahagi niyo. salamat, Rafi. Thank you. Salamat po sa Senate Ad Hoc Protect Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian.